Okay. So, kakatapos ko lang mag-workout. At talaga namang hanggang ngayon ay patuloy pa din akong tinatag ng mga GNL tungkol sa issue na ito sa isang lalaki na nag-simp daw sa isang babae na trip niya. Okay? Actually, kagabi pa ako o simula pa kahapon ay tinatag na ako ng mga GNL tungkol sa issue na ito. Kaso kahapon kasi medyo hindi pa ako ganun ka-interesado and also at the same time hindi pa ganun kadami yung mga nalalaman ko. Ngayon ang tanong, bakit ngayon ginawan ko na siya ng content? Kasi itong issue na ito ay patuloy nang umiingay. At nung nag-research ako ng mga ibang social media influencer o ibang mga nag-upload tungkol sa issue na ito, marami ako napanood na okay naman yung take nila, kaso ang daming kulang. Okay? Ang daming hindi nila nabanggit, ang daming mga sabihin na nating hindi tama na sinabi nila. Kaya naisip ko, kaysa maligaw yung mga GNL natin na sa akin nakikinig, okay, naisip ko na gumawa na lang ng video. Dahil of course, kung hindi ako maglalabas ng statement ko o take ko tungkol dito sa issue na ito, then kung ano yung mga sinabi ng iba, yun yung sasaksak sa utak nila. Kasi nga, walang video si Josh A. Wolf, right? And yeah, that's why I created this video. Okay, so, unang tanong, simping ba ang bagay na ito? Well, actually, ang sagot ko dyan ay yes. Okay? Mali talaga yung lalaki dito. Okay? Dahil ayon sa research ko, by the way, disclaimer muna tayo. Okay? Lahat ng mga sasabihin ko dito ay pawang opinion ko lamang. Hindi ko ginawa ang video na ito para manakit ng kapwa o manira ng pangalan o manira ng pagkatao ng kung sino man. Okay? At kaya ko lang naman ginawa ito ay para lamang makapagbigay ng sarili kong komento o opinion sa pangyayari na ito na lahat ay nakabase sa mga nakita ko lang sa internet. Okay? Dahil hindi natin alam kung ano ang tunay na istorya o mga pangyayari dahil wala tayo doon. Okay? So kumbaga, nagre-react lang tayo ngayon sa issue. Hindi dun sa tunay na pangyayari kasi hindi nga natin alam kung ano talaga yung tunay na pangyayari. Okay, so balik tayo sa sinasabi ko kanina o pinag-uusapan natin kanina. Simping ba ito? Well, sa case ni boy mukhang mahilig kumain, okay, dahil baka ma-body shamer na naman tayo niyan. Okay, pero yeah, sa case niya, kasi hindi ko alam pangalan nitong dalawang to dahil di ko nga sila kilala. Alam niyo naman ako, hindi ako mahilig mag-browse sa social media, right? Dahil sobrang busy ko, right? So, yeah, sa case niya, okay, simping talaga yon. Okay, kasi nga, ginamit niya yung pera niya at yung lugar na pinuntahan nila para ma-impress yung babae. Okay? Dahil wala siyang kumpiyansa sa sarili niya na siya lang ay sapat na. Okay? Na kumbaga, hindi niya kailangan magpasiklab o gumastos ng ganong kalaki para lang makuha yung babae. Hindi siya naniniwala na ganon. Para sa kanya, para makuha niya yung babae at sagutin siya nito, kailangan dalhin niya sa isang mamahaling restaurant para pagka masayang-masaya na yung babae dahil sa ang mahal nung binili niya at na-impress niya dahil marami siyang pera, sasagutin siya nito. Yun yung buong paniniwala niya, okay, na mangyayari dito sa moment na ito. Bagay na actually, sa pagkakaalam ko, okay, mula sa research ko at sa mga sinasabi sa akin ng mga tao, na kumbaga ito palang lalaki na ito ay alam niya na hanggang friends lang naman pala talaga sila. At yung date nila na iyon ay friendly date lang. Kaso nga, nagpasikat yung lalaki kasi umasa siya. Okay? Nag-expect siya na baka sa moment na iyon ay madala yung babae. Okay? Kumbaga, ito sinasabi ko sa inyo Alam nyo ako, lagi nyo akong binabanatan tungkol sa mga tinuturo ko tungkol sa manipulasyon pagdating sa dating. Hindi ba itong ginawa ng lalaki na ito ay manipulasyon din? Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang panliligaw ay manipulasyon din. Yung dating game na itinuturo ko sa inyo ay pareho lang din nung ginagawa na, o sabihin natin gustong makuha ng mga nanliligaw sa sa tinuturo ko sa inyo. Kumbaga, kung yung mga nanliligaw, kaya sila nanliligaw ay dahil gusto nilang may makuha o may gusto silang makuha doon sa babae, then ganun din yung tinuturo ko sa inyo. Kaya natin ginagawa yun kasi meron din tayong gustong makuha sa babae. So, pareho lang yun, right? So, yun nga, gaya nga na sinasabi ko kanina, balik tayo doon, okay?
yung lalaki, ang ginagawa niya ng mga oras na yun ay nagmamanipula siya na ang ine-expect niya ay pagkatapos niyang gawin itong bagay na ito. Papawis pa rin ako kasi tapos ko nga lang mag-workout. Okay, so in-expect niya na pag ginawa niya yung bagay na iyon, ay biglang yung babae ay magbabago yung pakiramdam at may impress sa kanya at biglang mapapaisip na, teka muna, parang catch to parang sabihin na nating boyfriend material to sagutin ko na nga. Okay, ganun yung in-expect ni Unggoy. Okay, ni Boy, hindi Unggoy. Baka sabihin naman, ano tayo Lalo naman ako magsalita. Okay, ano lang ako. Expressive lang ako. Kasi nga naunggoy siya dito sa moment na ito. Hindi naman siya unggoy, pero naunggoy siya sa moment na ito. Okay? And yeah, yun ang in-expect niya. Kaso hindi nga yun yung nangyari. Kaya yung lalaki ay na-upset o na-dismaya. Dahil yung in-invest niyang pera, time at effort, pati atensyon at kung ano-ano pa, ay nauwi lang sa wala. Kaugalian. Bagay na actually kaugalian ng isang beta male simp. Okay? Well, actually, bago natin pag-usapan yung beta male simp na yan, also, gusto ko rin i-point out dito yung mga screenshot na nabasa ko. Okay? Na kumakalat ngayon sa internet. Okay? Screenshot ng conversation nila. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang pakikipag-chat o pakikipag-text sa babae ay beta. Okay? At delikado. Okay? Dahil nga, may screenshot na and also at the same time, sabihin na natin kung may time ka sa kanya para gawin itong mga bagay na ito nang wala ka namang napapala, magmumukha ka talagang low value dito. Dahil wala ka bang ibang ginagawa? Wala ka bang ibang kausap? Hindi ka ba busy? Wala ka bang ibang other option? Hindi mo man lang ba may pakita sa akin na hindi mo ko ganun kagusto? Diba na hindi mo ba magagawang hayaan ako na maghabol naman sa iyo? Masyado ka namang nakayuko, masyado ka namang taing-tae, masyado ka namang gigil na gigil sa akin. Na tipong kahit sa chat, sabihin na nating gusto mo laging nasa iyo yung attention ko o napapansin kita o sabihin na nating wala ka ibang ginagawa. Hindi ka ba masaya sa buhay mo? Bakit kailangan pa na laging mag-chat tayo? Di ba? Bakit kailangan pa mag-usap tayo palagi? Hindi ba pwedeng mag-set ka na lang ng date? Okay? Gamitin mo lang yung phone na yon pang set lang ng date. Okay? Well, yan yung part na gusto kong isang tutukan ninyo. Okay? Yan yung actually matagal ko nang sinasabi sa inyo na bagay na hindi nyo dapat talaga ginagawa. Yung pakikipag-usap sa babae sa phone. Kasi nga may recording na, may mga smartphone na, may screenshot na. So, napakadelikado talaga niyan. Napakaraming downside ng bagay na iyan. Okay? Kaya huwag nyong gagawin. But anyway, balik tayo doon sa beta male simp issue. Okay? Yung lalaki dito, halata naman talagang beta male simp siya. Kasi ginawa niya ito para dun sa babae at para may makuha dun sa babae. Okay? Hindi katulad ng bagay na sabihin nating ginagawa ko, okay, sa mga babae ko o pagka pumupunta ako sa ganitong klaseng lugar, yung akin, hindi yun simping. Okay? Dito sa lalaki na ito, simping yun. Okay? Unang-una, hindi naman pala niya kaya yung siguro afford niya, okay? Pero kasi, alam mo, marami akong kilalang tao na, na may pera talaga, okay? Kung magbayad sila ng bill at ng mga binibili nila, ay talagang mas mahal pa sa ibinayad nitong lalaki na ito sa steakhouse na pinagkainan nila dun sa Wolfgang nga, okay? And maniwala kayo sa akin, kapag gumagastos sila ng ganong kalaking pera, wala lang yun sa kanila, okay? So, kung pupunta o tuwing pumupunta sa mga ganitong klaseng kainan yung mga kakilala ko na ito, even me, okay? Pag gumastos kami sa ganitong klaseng lugar, wala lang yan sa amin. Hindi yan masakit, hindi yan sabihin na nating makaka-apekto sa amin, okay? Kahit na may kasama pa kaming babae. O yung iba sabihin dyan, kala ko ba simping yun kapag ka pumunta ka sa mamahaling lugar na ang kasama mo ay babae? Well, sa kahit paano, kumbaga sa kabilang banda, kahit paano, may pagkasimping siya kung gagawin mo yung bagay na ito para i-impress yung babae. O kung ginawa mo ito para sa babae. Pero ako kasi, ito, sabihin ko na sa inyo yung totoo, nakapunta na kasi ako sa Wolfgang ng 2 beses, okay? At maniwala kayo sa akin, yung ginawa ko ay hindi simping dahil noong may kasama akong babae nung nagpunta ako doon, ginawa ko yun dahil yun yung gusto ko para sa sarili ko. Kumbaga, kasi gusto ko talagang kumain dun. At afford ko naman talaga kumain dun. At yung babae na isinama ko dun sa Wolfgang ay babae na
pinaghirapan niya yung spot niya. O sabihin na natin na-earn niya yung experience na iyon. Pero hindi ko pa rin ginawa yun sa kanya. Okay? Yun nga lang, yun yung moment na sabihin na nating gusto ko kasing kumain dun. Gusto kong subukan yung steak nila. And also at the same time, gusto kong pumunta dun nang may kasama akong babae. Kasi of course, pagkatapos kong kumain ng steak at uminom ng wine, alam mo na kung saan ang tuloy nun, di ba? So, kasi gumagawa, I was having a good time nung time na iyon. So, hindi siya para dun sa babae. And also at the same time, iba sabihin, ba't ka gumastos ng malaki dun sa babae? Well, sa iba malaki yun. Pero sa iba, hindi ganun kalaki yun. Kumbaga parang ano lang yun parang pagkain lang niya sa fast food. Kaya nga sabi ko, kung umiiyak yung lalaki na iyon dahil sa laki ng binayaran niya, ibig sabihin walang pera yun. Diba? Doon pa lang isipin mo, paano ka magugustuhan ng babae sa ganun? Diba? Unang-una, wala kang kumpiyansa na ikaw lang sapat na. Diba? Pangalawa, nanliligaw ka. Pangatlo, sabihin na nating, yun nga, nagngangawa ka ngayon sa internet na pwede ka pang ma-cyber libel dyan sa ginagawa mo. Diba? Pero, yun nga, diba? So, paano ka magugustuhan ng babae sa ganun? Right? Pero, balik tayo sa sinasabi ko kanina. Okay? Na, yung akin, hindi yun simping. Kasi nga, yun yung talagang gusto kong gawin. Hindi porke, nag-check-in ako sa, sabihin na natin, sa Sogo, hindi na kaagad ako simp nun. Diba? Dahil mumurahin lang yun. At kapag ka nag-check-in naman ako sa Shangri-La, okay? O sa isang 5-star hotel, simp na ako agad kasi mamahalin yun. Paano kung ganun ang lifestyle ko? Paano kung yun yung talagang gusto kong puntahan? O sabihin na natin, paano ko afford ko naman talaga yun? At di ko naman ginawa yun para sa babae. Kundi ginawa ko yun para sa sarili ko. Kasi ngayon yung gusto ko ma-experience. Diba? Ang gusto ko, may kasama nga lang babae. Dahil siyempre namang ayaw nang may kasamang babae. Masarap kasama ang babae kapag ka-respetado ka nito. Masarap kasama ang babae kapag ka mahal ka o gusto ka nito. That's why, sinasama ko yung mga babae ko na sabihin na natin may nangyari na sa amin o matagal na sa akin o marami nang nagawa para sa akin sa mga lugar na katulad nito. Pero yung mga bago kong kilala, yung mga wala pa nangyayari sa amin o hindi pa ganun katagal at ganun kadaming ginagawa niya para sa akin, hindi pa na-earn yung spot na yun. Okay? Kaya nga importante na marami kang option, meron kang rotation para mapipili mo kung sino dun yung pinaka-best na pwedeng sumama sa iyo. Okay? Ang dating pa nga niyan, actually sa totoo lang, yung babae, mas lalo pa siyang mamomotivate na sumama sa iyo dahil na-experience niya yung life ni Josh A. Wolf. Ganito pala kasama ito, ganito pala ang mga pinupuntahan nito, ganito pala kaganda ang buhay nito, nang hindi ko ginagawa yun para ma-impress siya. Kumbaga, ipinapakilala ko lang sa kanya yung sarili ko. Pero kung sabihin nating ano yan, gold digger yan, syempre ibang usapan yan. Dahil kung gold digger yan, hindi pwedeng muka o sabihin nating personality lang ipapakita mo dyan. Dapat talaga makita niya na may pera ka. Hindi dahil nagsisim ka sa kanya. Kumbaga, hindi rin dahil hindi mo alam na ikaw lang sapat na. Okay? Kasi nga, ikaw nga, wala siyang pakialam sa'yo. May paki siya sa pera mo. Pero hindi mo pa rin ibibigay yung pera mo sa kanya at hindi pa rin gagastusin yung pera mo sa kanya. Instead, tatakamin mo lang siya ng mayroon ka. Like for example, makikita niya yung susi ng BMW ko. O kaya makikita niya yung yung uri ng sasakyan na mayroon ako o relo na mayroon ako. Okay? At sabihin natin makikita niya yung brand ng damit ko. Okay? Nang hindi ko naman yun sabihin natin well, kahit paano, ginigame ko siya, pero hindi ko ginagawa yun para mag-simp sa kanya. Dahil hindi ko na maibibigay yun sa kanya. Tinaon ko lang talaga na yun yung suot ko kasi alam kong gold digger siya. Kasi kung hindi ko gagawin yun, since wala siyang pakialam sa pagkatao ko, then walang mangyayari sa aming maganda. Dahil nga, gold digger siya. Yun yung ano niya kumbaga, yun yung laro niya, yun yung hinahanap niya 'di ba? So, ba't ko ipipilit na magustuhan niya yung personality ko kung gold digger siya? So, para may mapala ako at para hindi maaksaya yung oras ko at makuha ko yung gusto ko sa kanya, then dun sa bagay na yun ko siya i-attract. Okay? Pero kung hindi ito gold digger, wag mong gagawin itong bagay na ito sa babae o gagawin ang bagay na ito para sa babae dahil nga bababa ang tingin niya sa iyo. Okay? Dahil sa mga oras na iyon, maniwala ka sa akin, titingnan ka niya na parang hindi ka nga kumpiyansa sa sarili mo. Okay? Dahil kailangan pang gumawa ng ganitong klaseng bagay para lang magustuhan kita. Bakit? Ikaw ba? Hindi ka sapat? Pero yung gold digger, iba mag-isip yun. Dahil syempre, hindi yan yung tunay na iniisip o inahanap niya sa isang lalaki.
kundi kung ano yung nasa laman ng bank account mo, o anong klaseng lifestyle mayroon ka, status mo, o pera na mayroon ka sa bulsa mo. Okay? So, kung ganun yung kaharap mo, then i-attract o takamin mo siya dun sa bagay na yun. Pero hindi mo bibigay. Wala siya mapapala dun. Tatakamin mo lang siya dun para makuha mo yung gusto mo. Pero kung, again, yung babae ay katulad nito, hindi naman gold digger sabi niya, okay, yung cyber libel, okay? Kung hindi naman gold digger yung babae na katulad nito, then wag na wag mong gagawin ang bagay na ito. Medyo kasi hinihingal-hingal pa ako. Okay, kasi sobrang ko pa lang, ikakatapos ko pa lang mag-workout. Kaya nga kung makikita ninyo, tumatagaktak pa yung pawis ko, okay? Pero ginawan ko na kaagad ng video ito dahil nga marami na akong gagawin mamaya. So inuna ko muna ito. So to lang, this is unpaid, wala tong bayad kapag nilalabas ko sa Facebook, okay? Kumbaga pinagbibigyan ko lang talaga yung mga nagtatag o nagre-request sa akin tungkol sa issue na gusto nilang bigyan ko ng take ko. Okay? Pero sa YouTube, doon paid tayo, okay? Pero ito, ayoko na kasi masyado gumagawa ng mga ganitong klaseng issue. Hindi na ako masyado nagiging interesado sa ganito. Gusto ko lang magturo, gusto ko lang mag-focus sa dating, okay? Pero yung reaction ng ganito, hindi na ako masyadong interesado. Kaya kung papansin niyo, hindi na ako masyadong gumagawa ng mga ganitong klaseng video. Pero para lang sa mga nagre-request sa akin at patuloy na nagtatag sa akin, ginawa ko ulit o gumawa ulit ako ng ganitong klaseng video, okay? Na sa totoo lang sa issue na ito, yung lalaking nagngangawa, yun yung dito. Sabihin na nating may kasalanan ng lahat ng ito. Siya ang gumawa nito sa sarili niya, okay? Dahil unang-una alam naman pala niya na friends lang sila, okay? Tapos pangalawa, wala pa pala siyang alam sa game, wala pa siyang alam sa female nature, hindi niya pa alam kung paano makipag-date, pero nakikipag-date na siya kaagad, okay? Tapos ngayon, nung sumablay siya, nagagalit siya dun sa babae. Yun ang narinig ko nagagalit daw dun sa babae, nagpo-post daw tungkol dun sa babae. Okay, hindi ko alam kung totoo yan. Okay, pero yun ang narinig ko. Okay? So kung yun nga, nagagalit siya, din kasalanan niya yun. Kasi isipin mo, ikaw ang naglagay sa sarili mo dyan. Hindi naman yan ginusto ng babae. Okay? Kumbaga, sa totoo lang, mas lalo nga mataturn off yung babae sa reaction mo na yan. And ang biktima dito ay yung babae. Dahil nga, sumama lang naman siya. Diba? Kumbaga, in-invite lang naman siya. So, totoo lang, yung babae nga, kahit paano, pwede pa siya magsalita dun sa lalaki. Kasi isipin mo, hindi naman kita sabihin nating niyaya lumabas. Ikaw ang nagyaya sa akin lumabas. Sinamahan na nga kita, nagalit ka pa nung hindi mo nakuha yung gusto mo, di ba? Sobrang beta, di ba? Sobrang pusi nung ganong klaseng ugali ng lalaki. At yan ang rason kung bakit hanggang ngayon ay nagtuturo ako ng ganito sa internet. Kasi nga, yung mga ganyang klaseng lalaki, sabihin na natin pwedeng may gawin na hindi maganda sa babae kapag ka hindi nila nakuha yung gusto nila. Lalo na kung emotional ito. Okay? At yung babae nga, gaya na sabi ko kanina, siya yung biktima dito. Okay? Again, kung makikipag-date kayo at gagastos kayo, make sure na yung kasama ninyong babae ay na-earn niya na yung spot na ito, okay? At gagawin mo ito para sa sarili mo. Pero as much as possible, dapat may minimum ka ng gagastusin mo sa date, okay? Pero kung gusto mo talagang gumastos at sabihin natin gusto mo ma-experience yung bagay na iyon, huwag mong pigilan ng sarili mo. Go ahead, experience mo yun. Isama mo yung babae. Just don't do it for the woman, okay? Gawin mo yun para sa sabihin na nating sa sarili mo. O gusto mo ma-experience, di ba? Pipigilan ba 'yung sarili mong mag-steak o pumunta sa Wolfgang dahil lang para hindi ka matawag na simp? Paano kung gusto mo talaga kumain doon? Gusto ko talaga ma-experience So ibig sabihin, simp na ako noon dahil lang sinama ko 'yung babae ko sa ganun, i-afford ko naman 'yun, di ba? Paano naging simp 'yun? Ang simp is yung ginagawa mo yung isang bagay para sa isang babae, okay, nang sabihin na nating wala kang nakukuhang kapalit o naghihintay ka na papalitan niya ito, okay, ng kung ano man, okay, kumbaga naghihintay ka ng trade, naghihintay ka ng return of investment, okay, baga in-expect mo na kung ano yung gagawin mo dapat palitan ng babae, hindi genuine yung desire, hindi siya nagiging transactional siya, okay? Hindi na siya organic, okay? Hindi na siya pang validational, okay? Hindi na hinahabol yung validation mo, hindi ganoon. Kumbaga,
ang ginagawa mo is transaction. Since ako nagbayad dito, dinala kita dito, dapat patikim ako ng ng steak mo, 'di ba? Matibon steak kita. Ay nang iniisip ni Boy, makinig ka sa akin. May YouTube channel ako. Matter of fact, baka labas ko na lang 'to sa YouTube kasi ang haba ng video Sa Facebook, alam ko 15 minutes lang yata inaalaw nila. So mapuputol tayo dito. Okay? So baka ilabas ko to sa YouTube o ilabas ko rin sa Facebook. Pwedeng both. Okay? Depende kung putol sa Facebook. Okay? Pero, yeah. I think nasabi ko naman na lahat ng mga, mga bagay na dapat ninyong marinig dito. Okay? At dapat ninyong malaman dito. And I believe may iba naman na rin mga gumawa ng mga content tungkol dito. But it's just that, of course, hindi nila kayang sabihin yung mga sinasabi ko. Dahil hindi nila alam yung sinasabi ko. Not unless mauna ako, tapos kukopyahin nila. Okay? Doon, magmumukhang magkapareho na kami. Okay, kaya nga, hinahayaan ko muna sila para makita nyo kung, sino talaga yung may nalalaman tungkol sa bagay na ito. Kasi lugi na ako ngayon Masaya ako na nai-inspire ko yung iba. Pero ang isang bagay na hindi ko gusto ay yung ino-own nila yung mga content ko. Okay, o yung mga points ko. Okay, kinukuha nila, tapos gagamitin nila, ilalabas nila, tapos i-claim nila na kanila yon. O, yun yung bagay na ayaw ko. Pero okay na rin, kahit paano nakakatulong. At least may nakakatulong tayo sa ibang tao. Kumikita sila ng pera, nakakain na sila ng mas masarap ngayon, nakakabili sila ng mga gamit na gusto na-experience nila yung mga dapat nila ma-experience. Masaya na rin ako kahit paano. Pero, yun nga yung point ko. Okay? Ayoko nang gumawa ng issue pa, pero yun yung point ko dito. Okay? So again, magiging simping lang ang isang bagay pero one thing is for sure, beta male tong lalaki na ito. Okay? Pero again, magiging simping lang ang isang aksyon kung ginawa mo yung bagay na iyon para sa babae. Pero kung ginawa mo yun para sa sarili mo at sabit lang siya doon, walang simping doon. At hindi bababa yung tingin niya sa iyo. Tataas pa nga yung tingin niya sa iyo. Okay? Kaya wag mong gagawin ito sa first date. Wag mong gagawin ito nang hindi niya pa na-earn yung spot niya o yung reward niya sa relationship ninyo. Okay? Kaya importante na may rotation ka. Dahil paano kung gusto mo pumunta ng Wolfgang, tapos sabihin natin gusto mong magsama ng babae, hindi pa naman na-earn nung dinidate mo na nag-iisa lang yung yung reward na iyon. So mapipilitan ka ngayon isama yon. So nagsisimp ka na doon. So mangyayari nung bababa talaga ang tingin niya sa iyo dahil kung talagang tunay na kumpiyansa ka o may kumpiyansa ka sa sarili mo, hindi mo gagawin ang bagay na ito. Kumbaga hindi ka magpapa-impress sa pamamagitan ng pera dito sa babae. Yung sa gold digger, hindi naman ako nagpapa-impress doon. Ina-attract ko siya. Kumbaga pinapainan ko siya. Okay? Dahil, parang parang isang hayop na alam mo kung saan siya saan siya kakagat. Okay? Manghuhuli ka ba ng isang carnivore ang ipapain mo dahon? Hindi kakagat yun, di ba? So, kung alam mo na pera ang gusto nun, di pera ang ipangpain mo, wag mo lang ibibigay. Pain lang siya. Okay? Ganyan din ang ginagawa nila sa atin, di ba? Anong ginawa nung? Well, di ko alam kung sinadya ng babae ito, pero pwede. May ibang babae na gumagawa nito na sabihin nating papakitaan ka ng ganto, papakitaan ka na sa nila, sexy nila, legs nila, balat nila, 'di ba? Para lang maakit ka. Dahil alam nilang yun yung gusto natin sa kanila, okay? So ngayon kung meron kang kaharap na gold digger at alam mong yun yung gusto niya, ang stupido mo kundi yun yung gagamitin mo para makuha siya. Dahil alam mong yun yung hinahanap niya, 'di ba? So walang simping doon. Ang tawag doon is pagiging mautak, okay? Pagiging magaling. At kapag nadali mo yung mga gantong klaseng gold digger, okay, kumbaga kung malaro mo siya o magawa mong patikimin siya ng sarili niyang game o sarili niyang medicine, yan yung time na sabihin nating nagiging pissed off o talagang hindi man nadidismaya pero nagagalit yung mga gold digger kasi nga naisahan sila. Kumbaga nagawa mo sa kanila yung ginagawa nila sa ibang mga lalaki. Okay, yung magagawin mo lang din yan para ganti sa iba. Di ba? Pero ako hindi ko gagawin parang ganti. Gusto ko lang talaga enjoy yung company ng woman. Okay, ng mga babae. Okay, dahil huwag kayong magalit sa babae. Masarap kasama ang babae kapag respetado ka niyan. Masarap kasama ang babae kapag gusto ka niyan. Kapag masaya kayo. Okay? Nagiging bastos lang naman yan kapag beta ka o malambot ka o sabihin na nating mababa ang value mo o hindi ka niya respetado. Okay? Kaya, again, I love women. I don't hate them. Okay? Yun nga lang, mapili talaga ako dahil pinaghihirapan ko yung buhay ko. Okay? So, at the same time, maraming mga bagay na hindi maganda na nangyayari na ngayon sa society. That's why binimension ko yung mga bagay na katulad nito. Pero, hindi ibig sabihin yan na woman hater ako o misogynist ako. Bahala na kayo kung gusto nyo sabihin. Okay? Pero,
mahal ko lang talaga ang sarili ko. Kaya nakikipag-date lang muna ako at walang relationship. Maybe someday, mag-settle down din ako. Pero still, wala pa rin relationship yun. Pwede na mag-start ng family nang walang relasyon. Okay? At ituturo ko sa inyo kung paano yun. Okay? Yun ang ano natin, destinasyon natin lahat, di ba? Mag-settle down, di ba? Pero pwede rin hindi. So, hindi ko pa naman naisip ngayon. Pwede rin mag-isa na lang ako, di ba? Pwede mag-date-date pa rin ako. Maraming pwedeng mangyari. Okay? Pero again, stop simping. Mali itong ginawa ng lalaki na ito. Hindi ka talaga magugustuhan sa ganyan. Bullshit yung ginawa niya na yan. Okay? Sa totoo lang, ipinahiya lang niya yung sarili niya dito. Mga babae, tatawa-tawa na naman ngayon sa mga kalalakihan. Pag tatawa na naman tayo, tatawagin na naman tayo mga supot. Damay-damay na naman lahat. Dahil lang sa kasuputan ng isang lalaki na walang alam sa dating. Kasi sa totoo lang, ang mga lalaki arugante, mayayabang. Akala nila alam na nila ang lahat. Makatikim lang ng isa, o magkaroon lang ng status, magkaroon lang ng pera, akala nila alam na nila lahat. Akala nila hindi na kailangan matuto. Yung iba ay makinig sa akin kasi ang feeling nila mas magaling sila. Pero sige, kung mas magaling sila, bahala kayo. Diba? Wala tayong magagawa dun. Yun yung iniisip nila eh, diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga ganyang klaseng walang alam sa babae, kaibiganin nyo lang yung mga babae ng mga yan. Maniwala kayo, pag nag-awa yan, papatira sa iyo ang babae na yan, sigurado. Kasi nga, supot yung lalaki. Walang alam sa ganito. Okay? Pero ako yung mga babae ko, wala akong pakialam. Ito lang, mga babae ko, hindi nila kayang gawin sa akin yung bagay na iyan. Sa totoo lang, kung gagawin man nila yung bagay na iyan sa akin, wala pa rin akong pakialam kung mag-cheat sila o sumama sila sa iba. Dahil wala naman kaming relasyon. So, sino chin-cheat niya? Diba? So, ibig sabihin, mabait pa nga ako kasi willing ako to share. Diba? You wanna share my, my bait? Diba? Go ahead. Taste it. Diba? Taste her. Diba? It's up to you now. Hindi naman ganun. Salbahin man tayo sa ganun. Diba? Pero, nasa kanila na. Pero ayoko rin naman, syempre may ibang gumagalaw. Diba? Pero yun lang yung mentality ko. Pero pag nalaman ko na may iba, minsan okay lang sa akin, pero may mga times na hindi okay. Dahil of course, baka mabuntis yan. Ako pa yung mapaano, diba? Ako pa yung magipit. Okay? So, case-to-case basis yan. Okay? Case-to-case basis yan. Okay lang ako na ganun. May minimit din sila, may dinidate silang iba. Kasi mga babae ko, lahat sila, alam din nila, may dinidate ako iba, may minimit din ako iba. So, fair trade. Diba? Okay lang. Kaya nga, sabi ko sa inyo, huwag kayo makipagrelasyon. Dahil pag nakipagrelasyon kayo, syempre, may commitment, dapat kayo na. Diba? Official, kayong dalawa lang. Pero ako, wala akong relasyon, nakikipag-date lang ako, at alam ng mga babae ko na date lang muna ako sa ngayon. So, dahil malinis kami, o sabihin natin maayos ang usapan namin, then walang nachichit, walang nasasaktan, walang, yun nga lang, nai-inlove yung mga babae sa akin, kahit na sabihin kong walang ganon. Okay? Pero at least, umpisa pa lang, maaga pa lang, sinasabi ko na kaagad sa kanila na hanggang date lang muna ako ngayon, pero someday magsisettle down din ako. Malay mo, di ba? Baka ikaw pa yung makasama ko at lahat ng mga pinaghihirapan ko ngayon, tayong dalawa din pala ang makikinabang someday. O sa atin din naman pala to mapupunta. Diba? So, kung magiging mas mabait ka lang, o mas susundin mo ko, o mas mapapasaya mo ko, then kapag ka nag-umpisa na ako ng family, baka ikaw pa yung maging nanay ng mga magiging anak ko. O, diba? So, mamamotivate pa siya doon, diba? And yun talaga yung totoo. Someday, of course, someday. But not now. Because I'm not done yet. Diba? Alam niyo naman, galing ako sa hirap. But sana akong galing anak mayaman ako katulad nung iba dyan. Diba? Yung mga baby boy na mga iba na kung kunyari masculine. Diba? Yung mga hindi ako ganyan. Galing ako sa streets. Diba? Wala akong tatay na foreigner. Wala akong tatay na mayaman. Wala akong tatay na doktor, piloto, o mayamang businessman, milyonaryo, bilyonaryo, wala akong ganyan. Ang tatay ko, iniwan ako noon. Nanay ko, iniwan ako noon. Di ba? Iniwan ako sa, sa lola ko. Tapos, napaalis ako sa bahay. Namuhay ako mag-isa. Di ba? Ano naman yung istorya ng buhay ko. Kaya nga sabi ko, kung ano man yung sinasabi nilang bottom nila, gusto kong makita kung gaano kalalim yung bottom nila sa bottom ko. Pero, hindi na para mapagpalisan. Pero, ang punto ko dito is, sobrang maingat at mahal ko lang talaga ang buhay ko kasi minsan lang to. Time has wings, 'di ba? Life is short, 'di ba? Para sayangin ko pa, 'di ba? And wala akong safety net. Pagka nag-fail ako, bumagsak ako, walang sasalo sa akin. Kaya ang pinaka-goal ko ngayon is mabot ko yung tunay kong potensyal. Yung iba na mga yumayaman at nagiging successful ng may girlfriend o asawa na, yung ibang mga yan, maniwala kayo sa akin, kahit yumaman pa sila, hindi pa rin yan yung tunay nilang potensyal. Dahil panigurado, mas mataas pa sana dyan yung makukuha nila o maabot nila o mararating nila kung hindi sana sila nakipagrelasyon o hindi nag-asawa ng maaga. Okay? And hindi rin nag-asawa habang nasa age na sila. Di ba? Alam niyo na may divorce na ngayon.
Tapos may annulment pa. Okay. I'm catching my breath. Okay, dahil nga katapos ko lang kanina. Pero unti-unti okay naman ako. Hindi tumutuloy yung pawis ko. Pero yun nga, gaya nga nasabi ko kanina, hindi na maabot yung tunay ng potential. But anyway, so yeah, enough with that potential thing dahil ilang beses rin naman natin na pag-usapan yan sa iba't ibang video. Pero ang punto ko lang dito is, walang simping kung gagawin mo ito para sa sarili mo at di ka aasa ng kapalit at gagawin mo ito sa tamang timing. Okay? At gagawin mo ito sa tamang sabihin na nating intensyon. Kumbaga, dahil gusto kong maging masaya eh. Birthday ko ngayon. Magche-check-in ako sa Tokyo, sa Japan. Di ba punta akong Japan? Magche-check-in ako ngayon doon, pupunta ako doon at gusto ko may kasama akong babae. Di ba? So kung isasama ko ba yung babae ko at pupunta ako sa Japan para mag-check-in, ibig sabihin simp na ba ako noon? Di ba? Hindi. Dahil, of course, isa siya sa magpapasaya sa akin. Gusto ko nandun siya eh. Hindi ko man ginawa yun para sa kanya eh. Ginawa ko yun para sa sarili ko. May impress. Well, hindi ko siya ini-impress, pero maniwala kayo sa akin, may impress siya. Hindi niya iisipin na ini-impress ko siya. May impress lang siya kasi na-discover niya na ganun pala ganun pala ang buhay ko. Okay? Tandaan nyo, iba ang impact sa babae o sa tao kapag siya ang nakadiskubre kung ano yung bagay na mayroong ka. Kumbaga kung gaano ka kayaman, gaano ka kagaling, okay? Kumpara dun sa ginagawa mo yun para i-impress siya o niyayabang mo yun sa kanya. Diba yung, wow, ganito pala buhay niya, diba? Wow, afford niya pala yung ganito. Wow, pagsasama pala ako sa kanya, may experience ko to basta magpapakabait lang ako. Diba? Pero siya iba. Ginawa niya yun para ipakita na, ganito magiging buhay mo, basta kasama kita, basta magiging tayo. Gagawin ko lahat ito para sa iyo. Diba? Sino man naman babae ang hahanga sa ganun? Sino man babae mag-iisip na marami nagkakagusto sa iyo? Kung willing kang gumastos ng 12,000 pesos para lang sa date. Samantalang yung 12,000 pesos na yun, di ba, makakabili ka na ng doon, di ba, ng Pussycat, di ba, Pussycat, makakabili ka, pero hindi ko gawain yun na, pero ibig sabihin ko, makakabili ka na ng ganun, tapos mas gusto mo pa yung ginaganto ka, di ba, o kaya, hindi ko tinuturuan gumawa ng ganun, pero ibig sabihin ko, maraming isipin yung babae na negatibo, kasi para gawin mo yung bagay na iyon, then ibig sabihin hindi ganun kataas yung kumpiyansa mo para sa sarili mo. Okay? Hindi ganun kataas yung self-esteem mo. Okay? Dahil kung talagang may kumpiyansa ka sa sarili at marami kang option, alam mo ikaw sapat na. Alam mo na ikaw yung price, dapat nga ikaw yung ginagastosan, ikaw yung pinagsisilbihan. Okay? Pero syempre dahil tayo ang lalaki, tayo pa rin syempre ang gagastos. Dahil lakad ko yun eh. Tsaka gusto ko ako yung may power. Ako yung ako yung nagdidesisyon kung anong gagawin. Dahil kung ikaw ang ililibre ng babae, then wala sa'yo yung power. May hiya ka sa kanya. Hindi ikaw yung makapagdomina o sabihin natin hindi magawang order yung tunay mong gusto. Hindi magawang umarte as a boss. Okay? Dahil nga, ikaw yung nilibre. Diba? Kaya nga ako, mas gusto kong ako yung nanlilibre. Okay? Pero hindi ko sila nanlilibre kasi gusto ko magpa-impress, kundi dahil natural, kasama ko yun eh. Kailangan naman di ko pakainin. Sino mo gusto ko kumain sa Wolfgang, okay? Tapos yung babae papakainin ko sa Jollibee, iiwan ko doon para sabihin ko kasi ayoko maging simp, di ba? Hindi ganoon, tsaka lakad ko yun eh, and afford ko naman. Okay, so okay lang yun. Nga lang, basta tama ang timing. Kung meron man ako mga hindi na mention dito, okay? I-comment nyo lang dyan kung tingin nyo mali ako. Comment nyo lang dyan. Wala namang problema sa akin yun. Okay? Kilala nyo naman ako. Wala namang pakialam sa fame. Okay? Mas importante sa akin yung nag-e-educate ako. Kasi hindi man ako entertainer. I'm an educator. Okay? I'm not an entertainer. I'm not a rapper anymore. Wala na akong pakialam sa fame. Dati na ako nag-rap eh, di ba? So, dati rin ako nasa ABS-CBN. Used to be an actor. So, yeah. I don't give a F. Right? Kumbaga, gusto ko na lang tong ginagawa ngayon kasi nga ang dami kong nalalaman tungkol dito na hindi alam ng mga kalalakihan. Okay? Yung iba, sasabihin na ginagawa ko to save humanity or to save the society or to save masculinity. Yes, totoo rin yun. Pero sa totoo lang, ang pinakapunto ko lang dito is gusto ko lang talagang imulat yung mata ng mga tao sa katotohanan. Kasi nga sa dami na nagbe-brainwash at dami ng mga sabihin na natin kumukontrol sa society. Okay? Kaya ito yung ginawa ng lalaki ngayon. Kasi nga hindi niya alam na mali pala ito. Kasi nga brainwash siya ng society. Dahil nakikita niya sa iba, akala niya dapat ginagawa niya na din. Hindi siya gumamit ng logic at critical thinking niya. Nagpadala lang siya sa paniniwala niya na akala niya tama. At of course, kasama na rin yung pagka-emotional niya dahil beta male siya. Again, kung meron ako na-miss, may mga hindi ako nasabi dito, just let me know, okay? Para sabihin na nating
magawa o sabihin na nating malaman ng mga ibang mga tao na makakanood o makakapanood nito kung ano yung mga hindi ko nasabi. Dahil di ko nga alam masyado yung mga nangyayari dito. And malamang may iba pa akong gustong sabihin, but this is that hindi ko matandaan siguro yung iba ngayon kasi nga kulang yung oras, and also at the same time maybe because I just finished working out. Right? So, yeah. Walang simping kung gagawin mo yun para sa sarili mo. Pero pag ginawa mo yun sa babae, of course, isa ka ng tunay at purong nakakahiyang betabil simp. Diba? Isipin mo, ikakahiyang ngayon ng pamilya mo, mga kaibigan mo, mga magulang mo, di ba? Yung mga babae, makikita ka na ganito ka pala dahil lang sabihin nating sa ambisyon mo na matikman yung babae na iyon. So, and also at the same time, nagwawala nga kasi sa internet. So, yeah. Hindi niya alam kung ano yung mga consequences nito. Halata naman na immature pa yung bata. Immature yung lalaki. Kaya ganito yung mga actions niya. Pero matututo rin yan. At sabihin na nating maintindihan din niya kung ano ang dating talaga at paano makakuha ng babae. At sigurado pagka natuto na yan, magiging magaling na yan. Pero bago ang lahat, gusto ko mo nang ipaalam din dun sa lalaki na iyon na mag-workout ka kasi. Improve your looks, your money, your status, okay? And of course, your game, yun yung wala ka. Para maging maayos ang personality mo. Dahil maniwala kayo sa akin, gusto ng babae ang pera. Pero makakakuha pa rin kayo ng babae kahit na wala kayong pera, basta gusto ka niya. O nasa iyo yung bagay na hinahanap niya. Okay? Dahil hindi naman all the time, pera lang ang hinahanap ng babae. Pero importante sa kanila. Dahil syempre para sa survival. Pero may mga babae na iba ang preference nila. Like looks, maybe status, maybe yung kung paano mo siya i-game. Right? So magkakaiba yan. Okay? So wala kang pera, then pwedeng sa iba siya tumingin. Okay? So again, stop simping.